Yung sa Japan na species, Hawaii, Taiwan, deep sea corals talaga siya. Like 100 to 500 or 600 yung nasa Japan yata. Yung mga nasa Hawaii ay umaabot ng 1,000 meters. Sa mga hindi nakakaalam, ang precious corals po ay ginagawang jewelry at ibang artworks. At in-export po siya sa China, Taiwan, Hong Kong. Over the years, na-overexploit siya. So, pababa yung landings, mga stocks niya. Ang goal ng research na to is makakuha kami ng candidate genes na pwedeng gamitin to determine yung sex ng colonies na gagamitin for artificial fertilization at restoration. Kasi ngayon, yung ginagawa nila, naglalagay sila ng maliliit na branches sa concrete, parang ina-attach nila by some kind of paste or clay para magdikit lang siya sa concrete. Pero hindi nila alam kung ano yung sex ng bawat small colony. Kung balance sana yung sex ratio nun, so mas mataas yung chance na mag-fertilize sila kung saan man sila i-deploy na site. Yung precious, how precious yung mga precious corals na to? Magkano yung value niya? Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute. So our guest for today is a marine biologist with expertise in studying deep sea precious corals through transcriptomics and elemental analysis. She is actively exploring the diverse aspects of precious coral research including reproductive biology, population dynamics, geochemistry, and fisheries management. She also possesses extensive knowledge of coral reef ecosystems, marine protected areas, and benthic faunal ecology with a strong foundation in interdisciplinary research. And she is also committed to advancing marine science and contributing to sustainable ecosystem management. So without further ado, let's all welcome Ms. Marivic Pepino. Hello, good evening, Paul. And syempre, of course, congratulations sa graduation on March, saka bagong postdoc position sa April. Yes, March 24 na. So, wakas. By the way, sa mga first time viewers dito, batchmates pala kami sa PhD program ni Mavic. So, March din ako graduate. Yeah. And also, nag-meet kami last year sa Kochi University. Na-meet ko sila Jessica at ni Brad. So isang hapon ginambala ko lang sila sa office nila. Wala na silang nagawang trabaho. Binulabog kami ni Paul. Hello, Pinoy po ako. Ayun, so i-check nyo yung mga previous episodes namin. So episode 54 episode 47 kay Jessica tungkol sa squids, life history ng squids using ear bones. Tapos episode 54 naman kay Brad tungkol sa mga parasites sa marine snails. Tapos ngayon magfo-focus tayo sa deep sea precious corals, which first time ko lang na-encounter yung term na yun nung na-meet ko si Mavic. So pag-usapan natin yun mamaya in more detail, and bago natin yun puntahan, syempre as usual, kilalanin muna natin si Mavic. So first question, as always, kailan mo na-realize na gusto mo maging isang scientist? Later pa, nung nag-work na ako. Nung bata ko, curious naman. Parang typical bata na matanong, bakit ganito, paano naging ganyan. Pero hindi ko naisip magiging researcher ako sa huli kasi mas into arts ako mula nung bata. Mas mahilig ako mag-drawing. So, I thought later on, in the future, baka art-related ang career ko. Tapos, nung high school ako, di ba kumukuha tayo ng National Career Assessment Exam? Yung para malaman kung ano yung preferred saan field ka mag-excel. Saan ka preferred na mag-enroll? Sabi doon, arts ako magaling.
Pero science yung kinuha ko. Kasi parang 2 school lang in-applyan namin para sa college. Sabi ng teachers namin, uy, kuha kayo exam sa UP tsaka sa isang university sa Iloilo. So nag-apply ako. Parang malabo. Pinili ko na lang biology. Dito naman para maganda yung biology. So random lang go. pala yung pagpili ng biology. Oo, kasi magastos din, 'di ba? Mag fine arts sa city. Tapos ayun, sabi ko parang baka pwede ako maging doctor sa huli. Doctor as in medical doctor? Yun pa yung, parang ang galing ng, parang ang ganda ng doktor. Tsaka, di ba usually, pag lawyer or doctor, parang mataas yung tingin sa'yo, ganon. So, kumuha ko biology. Nahirapan ako sa college. Kasi hindi naman ako magaling sa science. Magaling ako sa arts. Tapos, later na nung pa-4th year na kami, may nag-aya sa akin mag student assistant sa Ocean Biolab sa UP Visayas. Tapos, yung gagawin is mag-sort ng mga organism. Yung sa sediment, ihihiwalay mo yung mga organism, tapos i-count mo sila. Anong organism sa mga forums? Iba-iba, maliliit, mga worms, forums, mga maliliit na crustacean. Natuwa ako kasi kulay pink. Tapos yung mga itsura nila, parang yung mga sa Pokemon ko lang nakikita. So, na-fascinate ako. Tapos, nag-aya sila after graduation, nagtanong yung isang senior RA, may plano na ba kayo after graduation? Kasi naghahanap sila ng student assistant pa na magtatrabaho the same work. Sabi ko, wala pa naman ako plano. Sige, go. Total, natutuwa ako sa ginagawa ko. So, tinuloy-tuloy ko. Hanggang sa September that year, na-hire din ako as RA. So, nung nag-work na ako doon, natuwa ako sa ginagawa ko. Iba-iba yung ginagawa namin. Ang dami-dami mong nalalaman. Tapos kung saan-saan kayo pumupunta. Iba-ibang place yung may conference. Ang dami niyo nakikita ang mga tao. Iba-iba yung research nila. Nakakatuwa. Pareho pala kayo ni Brad na initially gusto niyo maging medical doctor. Pero ngayon, doctor naman kayo ngayon. Ay, hindi na ako nag-take ng NMAT kasi ang mahal pala ng pambayad sa NMAT. Pero after graduation, nag-enroll ka ba agad sa sa masters or nag-RA ka muna and then after some time nag-enroll? RA muna. Nag-work muna ako 1 year. I see. Sabi kasi nila parang mahirap i-balance yung full-time kasi kami na RA. Kung mag-aaral ka ng masters, part-time ka lang. So parang mga 2 to 3 subjects lang ang pwede mo makuha. 1 to 2 pala. 3 subjects ang full-time. So sabi ko, baka mahirapan ako. Tapos buwan-buwan kasi nagpi-field, pupunta sa Guimaras para kumuha ng mga samples. So may case na baka mag-absent ako. So sabi ko, wag muna. So sabi ko, next year na lang ako mag-enroll. Anong extensive naman na yung experience mo sa pagiging RA? Ano yung mga naging previous projects mo dati bago ka pumunta dito sa Japan? Pinakauna kong nagtrabaho yung benthic ecology. Kukuha kami ng sediment samples sa field, sa intertidal areas, magko-collect ng samples. Tapos, i-identify namin yung mga faunal organisms na meron sa area. Kasi, ibang organisms doon, indicative ng pollution or stress. So, ina-assess namin yon. Tapos, at the same time, ina-assess namin yung seagrass abundance tsaka diversity. Kasi yung ibang sites tulad ng sa Guimaras, may mga sites doon na exposed sa mga parang mga resort, mga kapapatayong resort pa lang, yung iba doon, yung iba, talaga, pristine talaga na sites, tapos iba-ibang dynamics. So, may iba na masyadong exposed sa matataas na mga waves, yung iba hindi, yung ina-assess namin. Tapos,
ibang project, nag-ano din kami, plankton. Plankton sampling, tapos So ito yung mga yung mga net na to, 'di ba? Yung gamit niya. Oo, tumulong din ako doon. Tapos 2013 nasabak ako sa project ng JICA sa Pilipinas. Yun yung SICAM na original. May ecology group, geochem group, tsaka modeling group. Yung ecology group ay established na yung mga karamihan doon, mga taga-Naawan yung members. Tapos ibang mga Japanese. Doon kami nalagay sa modeling kasi yung modeling ay ang location nila nasa Visayas, nasa Iloilo. So, doon kami nag-assist. So, ginagawa namin, nagde-deploy kami ng mga sensors for different environmental factors. Tapos, after some time, kukunin yun, i-retrieve, tapos i-collect yung data. Siguro mga every 3 months ang deployment. Tapos, ano pa ba? Ang dami. Nag-coral reef assessment tsaka monitoring every 2 years, iba-ibang lugar. Bohol, Coron, Tawi-Tawi, tsaka Surigao. Dahil mo na palang napuntahan. Every 2 years yon. Pero dahil lang sa research, trabaho yan. Minsan lang may gala. Siguro mga 1 day sa buong trip nyo. Isang araw lang yung gala. Pero okay naman. I mean, ang dami niya yung islands na pupuntahan. Kasi iba-ibang sites yung sa Coral Reef Monitor, iba-ibang lugar. Tapos ano pa ba? Tumulong din ako sa Visayan Sea na project, Sardinas naman. Minonitor namin yung fisheries ecology ng Sardinas. Tsaka production. Ito yung maganda sa sa marine sciences. Ang dami mong napupuntahan na parang sikat na mga destination sa Pilipinas. Tapos libre lang yung travel mo. Tapos maganda, yun. Live and travel. Tapos maganda sa research sa lab namin, sa Ocean Biolab, kasi since konti lang kami, sa tulungan. Kung minsan, kunyari, kontrata mo, nandito ka lang sa project na to, pero tutulong ka sa ibang project. So, parang, sama ako sa travel na yun. Pero sama ka din sa paggawa ng report, ha? Tapos yung pagpunta mo dyan sa Japan, bakit ka nag-decide na mag-pursue pa ng PhD and bakit dito sa Japan? Okay, 2020 ako graduate ng master's. Tapos, after 2 years noon, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Parang ang dami ko na nagagawa kasi na-employ ako 2011 pa lang hanggang 2020 nagtatrabaho na ako. Tapos sabi ko, siguro dapat iba naman. Parang napagod ako ka-work. Sabi ko, saan kaya ako mag-a-apply ulit? Parang tapos ko na yung master's. Tapos, yung iba ding RA, sige, kailangan parang nagpa-progress na din, naghahanap ng growth. So, inisip ko baka mag-apply ako sa academe. Tapos naghanap-hanap na ako ng vacant. Pero parang hesitant pa rin ako kasi parang hindi pa ako ready. Tapos timing, may nag-email sa lab namin, naghahanap sila ng student na gustong mag-aral ng PhD dito sa Japan. Yung Kochi University. Isang professor, in-email yung lab namin. Kasi previously pa, may 2 RAs na sa lab namin na nakapag-aral dito. So, na-email ulit yung school namin. Yung lab namin. Pero, ibang scholarship program. Kasi yung nauna, MEC sila. Yung itong sa akin, university scholarship. Sa mismo, sa Kochi University mismo. Nice. So with that, can you share more about sa Kochi University na scholarship? Last time pala na-share na ni Jessica na parang every year, parang may 2 or 3 Filipino na students na pinapadala dyan. Oo, ganun yung setup ng MEX. Itong sa akin, isang student lang pinipili nila every year. So, dati, yata, puro Filipino lang ang kinukuha. Pero ngayon, parang in-extend nila sa Taiwanese at ibang nationality, parang ganun. So, mas mababala ng konti yung stipend kaysa sa MEX. Tapos, ako mag-shoulder ng travel ko papuntang Japan. Pero yun, pwede namang parang i-applyan na, ngayon pwede nang i-applyan na parang i-waive yung tuition, tsaka yung application yata.
Oo. So yun, ganun yung sa university scholarship na meron ako. Pero ano lang siya, for PhD or pwede rin siya for masters? For PhD lang. I see. Ang next kasi yata ay pwedeng mag-masters ka muna tapos proceed. May track na ganun. Tapos dyan sa scholarship mo, paano hinahanap yung research advisor and yung thesis topic? Yung university mag-assign or pipili ka ng magiging advisor mo? Siguro ngayon maghahanap ka din based doon sa list ng mga prospective supervisors na nasa website na under sa Crucio program. Pero nung time ko, ang parang nag-recruit sa akin ay kung sino ang member ng project ng Precious Corals mismo. Parang naghanap din talaga sila ng PhD student para sa ganong project. Parang in-house project kasi siya, tapos tumatanggap sila ng donations galing sa NPO, parang non-government organization na focused sa precious corals. Kaya yun, naghahanap sila ng isang student na mag-aaral para doon. So, pero ngayon, siguro yung iba, kung gusto nila ibang topic, pwede sila maghanap doon sa pwede sila maghanap ng supervisor doon sa listahan. May may pinaprovide na list of supervisors doon sa Kochi University website. Tapos every year to, di ba? Yung application? Yes, every year pwede mag-apply. Ayun. So since napunta na tayo sa usapang PhD journey ni Mavic at yung Precious Corals, I think pag-usapan na natin yung research na ginagawa niya. So ang title nito ay Gene Expression Profiles of Japanese Precious Coral, Corallium japonicum during gametogenesis. So, Mavic, can you explain muna yung paper mo in just one sentence? Sentence lang. Bakit kaya din? Bali, yung study ko is tatlong study na iba-ibang field, interdisciplinary siya. Itong first ay reproduction. Under sila physiological ecology, pero iba-ibang subfield. So, first one is reproduction. Yung pangalawa, parang katulad ng kay Jessica na growth at life history analysis. Yung pangatlo ay geochemical analysis. So, itong first study na, itong paper na to, yung, kasi may current initiative for restoration at artificial fertilization sa precious corals. Kasi, sa mga hindi nakakaalam, ang precious corals po ay ginagawang jewelry at ibang artworks at in-export po siya sa China, Taiwan, Hong Kong. So, over the years na overexploit siya, so pababa yung landings, mga stocks niya. So, ayun, nagka-initiative for restoration at artificial fertilization. So, ang goal ng research na to ay ma-identify yung sex ng bawat colony. Kasi ang isang colony ay either female lang or male. So, physically or morphologically, walang characteristic na makaka-identify kung male sila or female. Kaya, gumamit kami ng transcriptome analysis. During spawning, nag-collect kami ng samples. Kasi at that time, present yung mga gonads nila. So, makaka-identify kami ng genes na specific sa female at specific sa male. So, ang goal ng research na to is makakuha kami ng candidate genes na pwedeng gamitin to determine yung sex ng colonies na gagamitin for artificial fertilization at restoration. Kasi ngayon, di ba may restoration? Yung ginagawa nila, naglalagay sila ng maliliit na branches sa concrete, parang ina-attach nila by some kind of paste or clay para magdikit lang siya sa concrete. Pero hindi nila alam kung ano yung sex ng bawat small colony. Kung balance sana yung sex ratio nun, so mas mataas yung chance na mag-fertilize sila kung saan man sila i-deploy na site. Kung nagkataong parehong female, edi walang chance. Parang ganun. So, yun ang goal ng research na to namin. Yung term na precious coral, may mga certain species lang ba yun? Or pwede siyang any coral na ginagamit for that purpose na ginagawang jewelry or something?
May list ng species na lang siya, categorized as precious corals. Iba-iba na mga genus sila or iba-ibang group sila galing. Pwedeng bamboo coral, pwede yung sa akin na deep sea precious coral. Precious coral sila in a sense na ginagawa sila jewelry and other art something. Pero may iba pang klaseng corals na pwedeng magamit or makonsider na precious coral. Hindi lang yung katulad ng sa akin. Kasi yung pinagbasehan naman yung structure nila para magamit sila bilang jewelry. Tapos yung precious, how precious yung mga precious corals na to? Magkano yung value niya? Hindi ko alam sa ngayon yung current price, pero nakita ko sa FAO na FAO report nung nirelease noong 2019, 1 gram ng unpolished na coral is 50,000 yen. Unpolished pa yun. So kung ipapolish mo siya, tataas pa yung value niya. Oo, mas mahal pa siya. Depende sa quality. Siyempre may mga corals din na mas mababa yung quality, so mas mababa yung price. Pero yung price na yun, yung na-report na na-export or na-trade sa China na 1 gram is 50,000 yen. I don't know the current price ngayon kasi parang ang hirap kasi sa precious coral, hindi lahat ng prefecture na may precious coral fishery, transparent yung reports nila or complete yung reports nila sa collection. May black market ba to na ano? Yes. Meron din. So, ganun. Ang hirap nila i-monitor dahil nga hindi din complete yung listahan. I see. Tapos, bakit siya, tawag nito? Sa deep sea lang yung mga precious corals na to or pwede mo rin siya makita sa mga shallow water? And gaano ka-deep yung deep sea? Yung sa Japan na species, Japan, Hawaii, tsaka Taiwan, deep sea corals talaga siya. Like 100 to 500 or 600 yung nasa Japan yata. Yung mga nasa Hawaii ay umaabot ng 1,000 meters. Yung nasa Mediterranean Sea, may mas shallow population sila. Yung 25 meters lang, 30 meters, pinaka-mababaw yata ay 20 meters. So, yung sa kanila, pwede nila i-dive para mag-collect. Yung ganun, na-exploit din yun sa kanila kasi may mga divers na pag nakakita ng magandang site, halos ubusin na lang yung corals nila yung precious coral kasi nga mahal din yung pag-trade. Paano pala yun? I mean like paano anong tamang wording? Paano na-discover yung mga yung mga ganitong corals na sa ganun kalalim? Paano nyo nakita na may coral pala sa ganun kalalim na dagat? Yung sa Japan, by accident lang. Sa history ng precious coral sa Japan, 1912 may isang fisherman na nagtotroll fishing, tapos may sumabit na precious coral colony sa net niya. Kulay pula, so parang naibenta niya yata, ganun. Tapos later on, mas naging frequent na yung pagkukuha ng precious corals kung saan may known na population, kung saan mang location meron. Yun ang sa Japan. Pero I think mas madali ma-discover yung sa Mediterranean kasi mas mababaw sila. So, oo. So, mas madali i-access ng mga divers. Ano pala itsura nung sa Japan? Like, parang reef ba siya katulad sa mga shallow water or parang mga bato-bato lang na nakakalat? Ang precious coral ay hindi reef building parang patch-patch lang siya ng coral colony. So, naka-attach lang siya sa mga bato-bato, sa crevices, ganun. Hindi siya talagang isang bulto ng corals. Tulad ng sa coral reef, hindi ganun. Pa-patch-patch lang siya. Pero paano sila napupunta sa ganun kalalim na tubig? Tulad nga ng nasabi mo, umaabot ng parang 1 kilometer ba? Yung pinakamalalim na sinabi mo.
Paano napupunta yung coral sa ganun kalalim? Eh, di ba yung alam natin sa coral, kailangan nila ng sunlight. Pero sa ganung depths, wala ka ng sunlight, di ba? A good question. Kasi ang precious corals ay walang zooxanthellae. Hindi nila kailangan ng araw para mabuhay. Hindi sila dependent sa zooxanthellae nila. Kaya ganon. Ang preferred talaga nila na habitat ay deep tsaka mababang temperature. Kaya ganon. Kaya yung tulad ng sa institute kung saan kami kumukuha ng samples, ginawa nila ng paraan na parang mamimik yung natural habitat ng precious corals na madilim tapos mababa yung temperature tsaka may device sila na ginamit para makopya din yung underwater pressure kung saan man yung habitat ng precious coral. Ay, with that, curious din ako dun sa binanggit mo kanina na overexploited siya and may implications dun sa fisheries management. Mm-hmm. So anong isda yung anong isda yung nandun na nakatira sa mga sa mga ganitong precious coral? Like ano bang tamang term? Hina-harvest ba yung mga ganong isda or hindi, yung mga ganong isda siguro hindi siya yung target talaga. Target talaga is yung precious coral. Parang yung mga fish or crustacean or other organisms na naka-attach or nakatira sa mga colonies, parang lang sila, associate fauna sa precious coral. Pero kung magko-collect ang mga fisherman, ang target talaga is precious coral, hindi yung isda. Bali yung mga isda nadadamay lang dahil tinatroll yung precious corals. I see. Kung may makuha man sila na. Pero curious ako sa ganitong practice, hindi ba siya destructive na fishing practice? Destructive. Kasi kunyari, nag-troll sila, tapos hindi naman totally nakuha yung corals. Karamihan doon, di ba, nababali lang yung branches, ganon. Pag nabali, pag hindi naka-attach sa substrate, mamamatay din, ganon. Kaya marami kaming nakukuha na dead coral. Yung dead coral, kahit dead coral sila, kinokollect pa rin kasi ginagawa pa rin silang jewelry. So, alive at dead na component ay pwedeng gamiting jewelry at pwede ding i-trade. So, may lista din sila ng ganon. Tapos ngayon, yung research focus mo, parang gusto mo maging, tawag nito, parang maka-recover yung population ba yung tawag doon? Population ng precious coral. Yes. I see. So, ano yung methodology mo sa research na ginagawa mo? Rather, sa study pala na to, ano yung naging methodology mo? So, una nga, kumuha kami ng colonies galing dun sa institute na nag-aalaga ng mga coral sa aquariums. Tapos, in-identify namin yung sex nila by histological analysis sa microscope. Chinek yung mga gonads nila kung eggs ba or sperm. Tapos, in-extract namin yung RNA. Chinek namin yung expressed genes. Yung expressed genes ay kung ano yung pinaka-active na genes nung time na yon nung kinolek sila namin. So, since spawning siya kinuha, most likely ang mga pinaka-active na genes ay related sa reproduction. So, kung babae siya, mga genes na related sa development ng eggs ng female organism. Kung lalaki siya, mga genes naman na related sa pag-develop ng sperms. Ganon. Tapos, chinek din namin yung functions ng mga genes na yon kung focus nga ba talaga siya sa reproduction or sa development ng eggs for females or sa reproduction or development ng sperms for the male colonies, ganon. So, paano pala, di ba, aaralin nyo siya sa lab yung coral na yon, tapos pinapalaki nyo siya and then ibabalik sa deep sea? Ganon ba yung nangyayari doon or hindi? Hindi. Usually, yung mga fishermen, 'di ba pag nakaka-collect sila, yung kino-collect nila is para
ibenta nila or trade. Yung mga maliliit na branches na mga mababa ang quality, yun ang binibigay or binibenta sa institute para sa research. Okay. So yun ang inaalagaan namin for iba-ibang klaseng research tsaka for restoration. So yung samples ko galing doon sa mga fishermen na nag-donate or nagbigay ng mga samples. Pero paano pala yun? May tawag nito. Anong mga regulations para para maging sustainable? Like halimbawa, for this day ganito lang kalaki yung pwede nyong makuha, and then next time naman may ganun ba? May set na rules. Kunyari ang Kochi Prefecture, may set sila na rules na for 1 year, 750 kilograms lang maximum ang pwedeng i-collect ng bawat fishers. Limited ang number of fishers na magko-collect. Tapos, less than 3 centimeter na colony, kailangang ibalik or ibigay sa institute para magamit for restoration. Tapos, closed season. So, hindi pwedeng mag-fish ng January to February at June at July. Kasi spawning season yon. Ay, with that, curious pala ako sa lab setup. Kasi di ba sabi mo kanina, hindi nila kailangan ng zooxanthellae. So, hindi nila kailangan ng sunlight. So, paano yun pag tinatago nyo sa lab, tinatakpan nyo rin yung aquarium para hindi sila mamatay? Yes, may cover ang aquarium. May cover ang aquarium para madilim siya. Tapos, yung ginagawa nila, pati yung mga bato sa deep sea, kinokollect din para ilagay dun sa aquarium. Kasi, yung mga microorganism or yung mga maliliit na organism na nasa bato, makatulong din sa pag-develop or para makasurvive yung corals doon sa aquarium. Kasi may pa rin may symbiosis pa rin sila sa ibang organisms na nandun sa mga bato. Nice. Tapos, ano mo na ba to? Nakita mo na like in actual anong itsura nila dun sa ilalim, or mga fragments lang yung nakikita mo through? Oo, kasi nakasama ako sa cruise 2 years ago. Nice. So, tapos may remote operated vehicle na ginamit para makita yung underwater area. Kasi chine-check din kung saan na location may precious coral, ganun, para malista din na ito habitat ng precious coral, pwede tayo mag-restore dito, ganun. So, extensive, gaano pala ka-extensive yung habitats ng mga precious coral na to? Doon lang ba siya sa Kochi area or meron din sa ibang mga sites? Meron pa. Parang 8 prefecture yata. Nagasaki, Ogasawara Island, malapit sa Tokyo. Tapos Wakayama, ano pa? Marami din. Nice. Parang 8 prefecture. Pero, isa sa pinakamalaking fishing field ang Kochi. Kaya marami ang research ng precious coral sa Kochi. Sa Pilipinas ba, may reports din ng mga ganitong corals or wala pa? May reports na sa parang bandang north ng Philippines, siguro mga Batanes area na, pero wala tayong collection. Feeling ko, iba yung nag-collect kasi like China, ganon. Kasi deep sea siya, diba? Wala namang capacity ang Pilipinas para mag-fish ng ganon. Usually talaga, malalaking vessels ang pwedeng makakuha ng precious corals. I see. Merong bandang Taiwan. Tapos, yun. Within Philippines, feeling ko, wala. Or kung meron man, siguro paano ba, ibang species, baka nakakuha na sila yung mga fishermen, pero hindi nila alam na precious coral pala. Oo. At saka di ba bawal mag-collect ng coral sa Pinas? Bawal. Kaya ganun. Dito pwede, pero regulated lang. Kwentuhan mo naman kami nung cruise experience mo. Anong barko yung sinakyan mo and ilang araw kayo nasa dagat? Siguro mga 8 days. Parang yun? Barko ba ng ang tawag dito? Yung parang sa Bureau of Fisheries nila. Kasi yung goal ng cruise na yun para talaga sa precious corals lang. So sa buong 8 days na yon, every day, every hour nag-ROV kayo mag-check ng precious corals?
May mga station sila na sinet para mag-check yung ROV kung saan may precious coral, tapos kukuha kami ng mga sample, sediment sample, tsaka water sample para parang another study related sa precious corals. Ano yung mga fauna, ano yung seawater chemistry nila, ganun. So, buong 8 days, yun na yung ginawa namin. Curious pala ako sa barko na sinakyan mo kasi nakasali din ako last time sa cruise ng Jamstack. Yung pangalan ng barko ay yung RV Kaime. Tapos, yung interesting sa setup kasi nung barko, yung paliguan, Japanese style talaga na may onsen tapos nandun kayo lahat naliligo sa isang lang. Walang separate na cubicle. Iba sa amin. Iba sa inyo? I see. Iba sa amin. Iba sa amin. Kayo Maru ang pangalan ng barko. So ano talaga siya yung typical na parang may sarili kayong cubicle tapos doon kayo naliligo. Hindi siya yung parang onsen. Hindi. Typical na cubicle talaga. Although shared siya kasi may iba pang female na mga members yung cruise na yon, yung mga pumunta doon. So, shared yung mga female, shared din yung males, pero typical na bathroom, typical na banyo. I see. Akala ko normal sa mga Japanese na research vessel yung parang onsen type na paliguan na. Baka sa malalaking barko. Baka sa malalaking barko. Parang siguro medyo maliit lang yung nasakyan ko. Yung yung pag ROV nyo, gano'ng kalalim yung ilang meters yung tiningnan nyo? Umabot talaga ng 1 kilometer or? Hindi naman yata. So ngayon, punta naman natin ang more on behind the scenes ng study. So, paano yung naging funding setup ng ganitong type ng research? So, na-mention ko kanina na may in-house project ang Precious Coral. Yun yung Gaia project ng university. Tapos, tumatanggap kami ng donation galing sa NPO, Precious Coral Protection and Development Association. So, yun, sila yung tumutulong sa amin na makapag-collect kami ng mga samples, ma-maintain siguro yung facilities sa lab, sa kung saan man nire-rare yung mga colonies na naibibigay ng mga fishermen, ganon. Tapos, may mga grants din ako nakuha from KCC, ito para sa publication. Magpag-present din sa mga conference, yun, nakakuha din ako ng mga travel grants galing sa Marine Corps. Yun, parang maraming fundings ang Precious Coral, so hindi ko pwedeng, hindi mo kailangan mag-alala. Kasi grabe din kasi yung yung pera na kailangan sa mga ganitong types ng studies, diba? Lalo na pag nagko-cruise, parang million gasolina na agad yan. Yes. yung nasakyan ko, sabi nung isa sa mga sensei ko, yung RV Kaime, isang araw niya gasolina pa lang parang 5 million yan na agad eh. Nakailang araw kayo? Sa akin, seismic reflection survey kasi yun, so almost 1 month. Yung almost 1 month yung nasakyan ko. Kasi yung barkong sinakyan ko, ang isang leg mula Tokyo papuntang Kochi, tapos yun namang nasakyan ko naman mula Kochi papuntang Tokyo. So, 2 leg na parang more than 2 weeks. Ay, so paano yun yung barko, di ba, papunta siya offshore, tapos dumaong siya, tapos sumakay kayo, or may maliit na vessel kayong sinakyan papunta dun sa Dumaong siya sa Kochi port. Okay. Ganun. Tapos sumakay kami. Hindi na kailangan ng transfer. In doing this study, ano yung mga matatawag mo na challenges na na-encounter mo? Una, basic lang ang alam ko sa molecular biology kasi sa lab namin, sa Ocean Biolab, ecology talaga yung ginagawa namin, like taxonomy, ganun, assessment, coral reef assessment, habitat assessment. So, pagdating ko dito, hindi ko na-expect na, molecular biology. Kasi nung natanggap ko yung parang, ano ba yun? Yung binigay nila sa amin yung flyer na, may naghanap kami ng PhD student. May 3 study na pwede ka pagpilian.
pinili ko yung pinaka-related sa background ko, ecology. Tapos pagdating ko dito, ay shucks, molecular. Anong alam ko sa molecular? Maganda naman, tinrain mo na ako sa isang sample. Jellyfish yung pinatry sa akin sa molecular analysis, dry at saka wet analysis. Tapos, yun, tinuruan mo na ako paano yung mga techniques na gagawin, similar analysis. Tapos, nung okay na, yun, pinagawa na sa akin yung precious coral. Kasi nga, mahal di ba yung sample? Tsaka pag naaksaya mo yung sample, paano yan? Next spawning season, next year ka na ulit makakagawa ng experiment. Ilan kayo na nag-aaral ng precious corals? PhD ako lang. Tapos, may isang master student ngayon, pero papagraduate na siya, tsaka parang hindi niya naman itutuloy. So, I think, siguro yung ibang study, yung ibang student, nag-aaral din ng precious coral, pero ibang aspect. Siguro fishery, ganun. Pero, I think, sa program namin ako lang nag-aaral ng precious coral. Tapos yung mga experiments na ginagawa mo, anong klaseng experiment siya? Like, pinapaspon mo ba siya dyan sa dyan sa aquarium or? Oo, sa aquarium namin, parang yung katulad ng sample ko, 2 years or 3 years sila sa aquarium bago sila ginamit for experiment. Parang mas stable muna sila. Parang yung ginawa is minonitor yung spawning nila. Kasi yun din yung isang study ng isang sensei doon sa Utsuki, sa Kurosho Biological Research Institute. Gusto nila ma-monitor yung pag-release ng gonads or gametes, like eggs or sperm sa aquarium. Kasi hindi pa nila alam yung mechanism paano nangyayari yun. Kasi nga, di ba, deep sea sila. So, less studied ang precious coral sa Japan, hindi tulad ng sa Mediterranean. Tapos, parang yung gusto nilang magawa is makapag-fertilize sila ng precious coral sa aquarium successfully. Tapos, yun yung gagamitin balang araw para i-restore doon sa mga previously reported na habitat ng precious corals. Grabe naman yung so yung sinabi mong 2 years, yun ba yung para acclimatization ba yung tawag sa ganun? Parang ganun. Matagal pa, 2 years pa. So, matagal kasi mabagal lumaki ang precious corals. So, sa isang taon, ang laki nila ay less than 1 millimeter lang. Pero umaabot sila ng 100 years or more. Pero matagal sila lumaki. Kaya nga, pag naubos sila, mahirap, parang pag na-overexploit yung isang area, mahirap matagal bago ibalik yung population na yon. Pareho lang din ba siya sa mga typical corals na may makikita ka na growth bands katulad sa mga tree rings or? Meron din akong, ayun yung study to ko is i-analyze yung growth rings sa 3 species. Kasi meron sa Japan, may red, white, tsaka pink na species ng precious coral. So, merong reported na growth rate sa kanila, pero yung mga reports sa Japan, since limited nga sila ng funding tsaka logistics kasi kailangan talaga ikunin sa deep sea, yung mga sample sila ay kukonti lang. So, ginawa namin, nag-analyze kami ng growth rate sa 3 species, pero gamit yung branches lang, hindi yung buong colony. Tapos, parang nag-modeling lang kami para makapag-compare kami sa mga studies na gumamit talaga ng full colony. Ay, dyan pala. Ngayon ko lang naisip. Kasi 'di ba yung typical na coral na alam natin sa shallow water, may zooxanthellae. So parang plant yung coral na nag-photosynthesize and all. Pero ito, since wala siyang zooxanthellae, hindi siya makapag kind of photosynthesis. Paano siya lumalaki? Kumakain siya ng mga parang carnivore ba siya or something? Ano sila? Siguro, carnivore. Kasi benthic suspension feeder sila. So, kung ano yung nasa water column na organism, yun yung makakain nila. Mostly mga planktons, ganun. Nice. I learned something new. So, in this study, ano yung
ano yung mako-consider mo na best and worst experience? Best experience? Best experience kasi siguro yung itong study na to, marami kasi kaming gumawa. Collaborative effort siya ng histology expert, molecular expert, mga ecology expert. So, parang ang dami kong nakasalamuha na individuals tsaka iba-ibang science expert sa paper na to pa lang. So, tulungan kami, tapos ang dami nilang inputs, nakakatuwa yung parang willing na willing talaga silang magturo tsaka mag-impart ng knowledge nila para yun, parang natutuwa sila na may bagong tao na gustong mag-aral ng precious coral, gano'n. So, may ibang tao tumutulong sa'yo, nagtuturo, gano'n. Parang panibagong challenge siya para sa akin, yung isang maganda. Kasi iba siya sa work ko dati. So, panibagong experience, panibagong kaalaman, gano'n. So, masaya. Okay naman yung output, nakapag-publish naman. Siguro And yung graduating challenge lang, yun. Yes. Yung challenge nga lang, dapat careful ka din kasi syempre may funding agency na nag-aabang ng report nyo. So, dapat manage yung time. Tapos, ingatan yung sample na huwag masayang. Siguro pinaka-challenging yung pagsusulat ng papel. Ganun, parang doon ako natagalan. Pero okay naman. Nakaraos naman. Hindi ka naman nahirapan sa program dito sa Japan na sabihin nila English yung program pero yun pala Japanese lahat? Or hindi naman ganun dyan sa Kochi? Sa amin English lahat. Okay. Oo. Walang naka-Japanese. I think. Oo, parang wala akong naalala naka-Japanese. Nag-English lang lahat. Oo. Ano lang, no start, syempre, may language barrier. Hirap kami magkaintindihan. Pero yung later on, parang nasanay na din na parang everyday mo nakakausap, parang nakuha mo na din. Ay, ganito pala ibig sabihin. Natuto ka na ba mag-Japanese, magbasa ng mga scientific papers in Japanese? Ay, hindi. Nakakanji kasi yung iba. Yung alam ko lang, katakana tsaka hiragana. Mag-aaral pa lang ako ng kanji. Kaya ko lang basahin yung katakana, hiragana. Pero sa kanji, hindi pa. Nice. Parang ako this year, kumuha ng GLPT kasi di ba nga, magtatrabaho na. Parang kailangan mo mag-aaral ng magbasa, tsaka mag-converse talaga in Japanese kasi may ibang scientist na, ay sayang, di mo nakausap kasi hindi ka marunong mag-Japanese. Or di ka niya makausap kasi hindi siya magaling mag-English. So parang, ay sayang yung chance. May panibagong knowledge ka sana malalaman. Kaya lang di kayo makapag-usap. Well, at least natututo ka mag-Japanese. Ako, di ko talaga kaya. Nahihirapan ako. Nahihirapan ako siya intindihin. Ang dami ko ina-attenan may class kami. Yung university may libre na Japanese class na binibigay every semester. Tapos, ma-attend din ako ng Japanese class sa isang community center. Sa city na to, may association na nagkakandak sila ng Japanese class para sa mga foreigners na nandito sa city na to. Tapos, yung sensei namin, gumawa siya ng isang lunch meeting na mag-aaral ka mag-Japanese, mag-converse ka sa ibang Japanese. Dito sa KCC mismo, every Friday may lunch meeting. So, iba-ibang staff dito sa KCC, makakasalamuhan namin during lunch. Kakasapin namin sila during, ganun, iba-ibang topic in Japanese. Minsan sila nagpapaturo din ng English. Nice. Ayun, so going back dito sa study, at what point did you realize na i-submit na natin to for publication? Nung na-achieve na namin yung sex-specific na genes na upregulated lang sa bawat sex. Kasi doon naman gagaling yung candidate genes na gagamitin namin para sa pag-identify ng sexes ng colonies for transplantation at artificial fertilization. So, nung buo na yung story, nakuha na namin yung result na gusto namin, yun, nag-decide na kami na okay na to, pwede na tayo mag-publish. Ay, curious pala ako dun sa kasi di ba kanina sinabi mo, inaalam nyo yung parang ratio nung male-female, tama ba? So sa Wild, ano yung ratio na yun? Equal ba yung male to female or mas madami yung isang... May study na nag-conduct ng
parang population analysis, tsaka reproductive analysis nila. Parang 1:1 naman ang ratio doon sa sa mga location na ano nila, na survey nila. 1:1 naman. Tapos dito pala sa study mo, kasi 'di ba, ito yung pinag-uusapan natin, parang ito yung first chapter nung PhD thesis mo. Mhm. Paano ninyo siya pinagdedesisyonan na ay ito isang chapter, ito for the next chapter naman, ito for the next chapter? Bali, pagdating ko dito, parang structured na, may set na ay ito ang gagawin ko. First na study ay magmamolecular, second na study ay growth at life history, tapos third ay geochemical analysis. So, connected naman silang tatlo. Although magkakaiba silang subfield, pero physiological ecology pa rin ng precious coral yung inaaral namin. Kasi reproduction ay affected ng growth, 'di ba? Sa mga hindi pala nakakaalam, yung reproduction ng female na precious coral, 2 years, sinabot ng 2 years para makadevelop sila ng completely mature na eggs. Yung males ay annual lang. So, because magkaiba sila ng timing ng pag-develop ng eggs, affected yung growth nila. Kasi kung yung female nagfo-focus sa reproduction, parang hinahinay muna sila sa growth, ganon. So, yun yung study ko, yung pangalawa, growth analysis naman nila. Tapos, pangatlo, yung influence ng environmental factors sa growth at reproduction. And then, moving forward, ano yung plans mo with this research? Ito pa rin ba yung itutuloy mo for postdoc? Gusto ko kasi yung pinopost ko talaga para sa postdoc is continuation ng research na to. So, bawat studies, di ba tatlong study, bawat result nun, parang foundation siya ng next ko na research. Doon manggagaling yung mga, kung ano man yung gagawin ko sa postdoc, itutuloy ko siya balik. Ayun. And then, I think kailangan na natin mag-wrap up. Almost 1 hour na rin tayo. Ang bilis na oras. So, ayun, anong maa-advise mo sa mga aspiring researchers? Aspiring researchers? Siguro, love what you do. Kasi, hindi man palagi na forte mo yung magagawa mo. Like, kung ano yung ginagawa mo dati, yun pa rin yung gagawin mo. Kung saan ka magaling, yun lang gagawin mo. May times na mapupunta ka sa panibagong klase ng research. So, kahit panibago siya para sa'yo, I think, love you what you do. Kasi, darating yung point na nakakapagod. Siyempre, pag sunod-sunod na fail yung experiment, parang madedemotivate ka. So, kung gusto mo yung ginagawa mo, parang at some point, makikita mo pa rin yung motivation na ituloy yung research mo. So, hindi lang dahil required ka kasi may hinahabol ka na diploma. So, kahit sa work lang, hindi yung nag-aaral ka ng PhD. Kahit saan mang trabaho, mahalin mo yung trabaho mo, ganun. Gusto ko yung emphasis mo dun sa na nagbabago din yung parang research area mo. Kasi parang ganun yung life cycle natin as a research assistant sa Pilipinas eh. Parang every few years bagong project naman, which na completely iba dun sa previous project. Depende naman kasi yun kung ano yung i-approve ng budget, diba? Tsaka yung kung ano yung maipapasa na project, ganun. So, kung ito yung naipasa na project, ito yung gawin natin, aralin natin, ganun. Tayo yung mag-a-adjust. Kasi nga Pinoy, diba? And siguro emphasize ko lang din sa ibang researchers na maging open in learning a new field. Kasi Yes. Kasi although may mga times na gusto natin na mag-focus lang sa isang research topic, parang hindi rin siya maganda for us na parang doon ka lang nakafocus sa isang topic. Kailangan i-expand mo din yung expertise mo. Tsaka mayroon namang ibang scientist or researcher na available. Pwede mo tanungin kung hindi ka marunong, magpaturo ka. Hindi. Yung wag ka na lang mahiya kasi
since gusto mo matuto, so patulong ka sa kanila or patulong ka sa... I think, kasi most of the people na in-approach ko naman, willing silang magturo. Kahit yung mga, yung hiningian ko lang ng mga articles online or by email. Nagbigay sila, ang galing, nakakatuwa. Parang gustong-gusto nilang may nag-aaral ng katulad sa field nila, ganun. Yung help is always there. Parang ganun. Ayun. So, last question. Do you have anything to promote? Yun nga, yung scholarship program ng Commercial Science dito sa Kochi. Merong MEX by MEX na scholarship. Pwede silang mag-apply. University, parang through university application yon. Tapos, yung Kochi University na scholarship tulad ng sa akin, may available din na ganun. Tsaka may isa pa yung dito sa KCC, naghahanap din sila ng isang PhD. Tapos, yung sa KCC naman kasi ay yung field related dito sa earth science or earth and marine science. So, maraming pwede silang pagpilian na research topics or kung ano man gusto nila. Hanapin lang nila yung prospective supervisor doon sa website ng Kochi. So, yun. Sana mag-apply sila kasi parang ang remote ng Kochi, hindi siya popular. So, yung, konti na natin, parang, pakonti na tayo pakonti, pero yung research, yung funding, andito naman. So, naghahanap kami ng mga marerecruit. So, sayang yung chance. Saka gusto ko din i-emphasize gano'n ka-advance yung institute nila dyan, yung Kochi Core Center. So, yung Kochi Core Center, dyan nakastore yung mga sediment cores ng IODP. Isa yan sa 3 sediment core facilities sa buong mundo. So, dyan sa Kochi, isa sa Texas, isa sa Germany. So, kung hindi kayo interested sa biology, gusto nyo more on geology, pwede pa rin dyan. Earth science. Oo, pwede. Oo. Hanap lang sila ng prospective supervisor. Marami namang bukod sa binanggit ko ng mga scholarship, meron pang ibang scholarship, pwede silang mag-apply. Kung gusto lang nilang focus sa earth science, pwede silang mag-apply. Check lang nila yung website ng Kochi University. Yes. Ayun, so I guess hanggang dito na lang muna tayo. I hope madami kayong natutunan na bagong research area. And maraming salamat kay Mavic sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. And maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at nanood ng episode na ito. Hey, thank you so much. So see you everyone sa susunod na episode, and abangan nyo rin ang mga future episodes natin. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists.